morning guys. 1 year na ang CB650R and nakaka 10k na ako. Wow, ang init. Para sa 10k odo ng motor, hindi ko alam kung mataas na ba siya eh. Pero so far same pa rin naman ng kumbaga parang performance niya. Para sa beginner, masasabi ko pwede mo siyang gamitin as beginner bike. Pero syempre, yung marunong ka na, mas okay kung marunong ka na mag manual, para hindi ka masyadong mahirapan. Kasi ito ang unang big bike ko din eh. Ito yung pinakauna kong big bike na nagamit. So as a beginner, nahirapan lang ako talaga sa bigat niya. Nakakatakot siya iliko sa una eh, lalo na pag mabagal. Kasi iniisip ko agad yung bigat niya. Pero pag nasanay ka naman, kumbaga parang magiging confident ka na gamitin siya eh. And then pangalawang medyo nakakatakot as a beginner nito yung power niya kasi sobrang laki talaga kasi ng difference ng power ng ganito sa mga, syempre yung mga 155cc. Hindi mo siya pwedeng biglain yung throttle niya. Pero kung hindi ka naman kasi mahilig magpatakbo ng matulin, and kung maingat ka talaga, pwede mo siyang gamiting beginner bike. Kasi ang okay to as a beginner bike kasi nasa mid-range kasi siya. Parang hindi ka, pag sanay ka na mag big bike, hindi siya mabagal para sa'yo, pero hindi rin siya sobrang tulin. So nasa gitna lang siya. Pero syempre hindi pa naman ako nakakatry kasi ng 1000cc eh. Pero feeling ko kasi talaga etong 650 sakto na sa akin, kasi hanggang ngayon hindi ko pa to nasasagad eh. Puro ganito lang yung mga patakbo ko. Pero kung mahilig ka magpatakbo ng matulin, baka pag nagtagal magsawa ka din sa ganito. Kasi yung usual na napapansin ko sa mga bumibili ng big bike na let's say 400cc, 650cc, pero ang goal nila talaga makapag 1000cc. So pag bumili sila ng ganito, mga 1 year lang, ayaw na nila kasi magpapalit na ng 1000cc. Pero ako kasi talaga feeling ko kahit hanggang ngayon hindi ko pa rin naiisip magpalit ng 1000cc. Kung wala ka ng pampalit parang masyado na siyang matulin, kasi dito pa lang nalulula na ako. Hindi ko kaya itong i-full throttle, yung sasagad na yung tipong didiin na gano'n. Naka 6 gear ako ngayon kaya kaya ko eh. Pero pagka nasasagad ko yung RPM nito, pero hindi siya full throttle, yung gradual lang yung pagbilis niya, nalulula pa rin ako hanggang ngayon eh. In terms of maintenance naman, mas magasto siya sa motor, sa maliliit na motor syempre. Pero kung sa kasa mo kasi siya papaayos, hindi siya ganun kamahal eh. Kasi yung 1,000 odo nito, syempre libre. Tapos yung next 3,000, parang 2,400 yata yung binayaran ko. Yung oil tsaka oil filter lang talaga. And then sumunod na PMS ko ulit, libre na yung oil, so filter lang, 1k lang binayaran ko. Pero nung nag 10k kasi to, kay Yuki Moto ako nagpa-maintenance.
Nag-video din ako doon eh, hindi lang ako makapag-upload. Bukod sa tinatamad, wala ring time. Pero yun, yung kay Yuki kasi sulit naman siya. Mas mahal syempre, parang around, hindi siya lalampas ng 8,000, pero full PMS na yon. Kaya para sa akin okay na din kasi chinek nila talaga lahat. Na-try ko na lang kung ma-upload ko pa yun. And then mula nung binili to, tsaka doon sa unang video ko na tinuro ko yung mga pinagkakabit ko dito, wala namang nadagdag aside sa powder coat ko yung angkasan. Pati dapat tong preno eh, papakita ko na lang mamaya. Kaso hindi nila alam baklasin yung preno. Eh sabi ko wag na lang baklasin kasi baka syempre baka hindi maibalik, magka-problema pa. Ang ganda pa naman sana kung naka-block na lahat. Dito sa motor wala na akong masyadong dinagdag kasi parang ang kailangan mo lang naman talaga yung mga pang protection niya eh. Pinapalitan ko pa nga ng air filter to tsaka velocity stocks, pero hindi naman siya talaga kailangan. Kung may extra budget, yun pwede. Pero kasi sa akin, katulad ko nga na hindi naman ako nagpapatakbo ng sobrang tulin, hindi mo naman kailangan maglagay ng pang performance eh. Kaya lang ako nagpakabit nun kasi nung nagpapalit ako ng exhaust, nagbabackfire siya. Nagbabackfire kasi siya, so pinatune ko to kay Yogi sa San Miguel para masulit. Bumili na rin ako ng high flow na air filter tsaka velocity stocks para isang bagsakan na lang. Pagkatapos nun wala na akong pinalitan dito. Side mirror pala kasi nasira yung side mirror ko na yun nandito sa gilid. Kaso itong nabili ko medyo maliit, hindi ko alam kung legal ba to eh. Pero ang gusto ko kasi sa kanya, natitiklop siya. So pag traffic, pwede mo siya itiklop. Napara na ako once eh, pero dun lang kasi sa amin yun, ang tinitingnan lang nila rehistro tsaka lisensya. Hindi naman nila pinansin yung side mirror ko. Pero na lang siguro pag yung talaga. Pero kasi madalas na ginagamit ko to, ganito lang dito. Balagtas, mag-e-NLEX ako, tatambay sa Petron. Social climber sa Petron. Tapos bukod dyan, pag naaayala ako mag long ride ng tatay ko, hindi kasi ako sumasama pa sa mga group. May group na dun sa lugar namin eh, pero hindi ko pa sila nakakasama. Nahiya kasi ako. Pero siguro pagka nagkaroon ng pag sumakto yung time, madalas kasi nag-aayaan sa amin weekday, may pasok naman ako nun. Kahit yung mga aya nila na tambay lang, weekday pa din eh. Hapon mga 6 oras ng trabaho ko yun. Ang next pala na kailangang ayusin dito, yung gulong, kasi yung stock pa din to. Actually 10,500 na yung odo ko, pero yung gulong niya medyo nafa-flat na yung likod. Tapos yung harap, may nakikita ko may mga maliliit na crack dun sa gitna. Kaya gusto ko na siyang palitan eh, bukod sa madulas talaga siya, medyo nauupod na. Pero ina-expect ko nga hindi siya aabot talaga ng 10k odo. Pero siguro dahil hindi naman ako lagi matulin magpatakbo, tumagal siya. Pero hindi ko alam talaga kung gaano katagal inaabot ng yung stock na tires nitong CB eh. Dito sa motor wala na akong masyadong dinagdag. Ang mga sumunod na mga pinagbibili ko puro mga gear, syempre pang protection. Eto, may jersey mate ako na nakapatong. Ito maganda siya pagka yung ganitong short ride lang, para hindi na ako lagi naka-jacket. Pwede siyang gamitin dun sa yung mga jersey na pang motor, ipapatong mo lang, at least may protection ka pa din. Medyo presko lang siya. Ang ayoko lang dito sa jersey made, yung tela niya dito, yung tela niya dito sa gitna hanggang sa kilikili kasi siya.
Tsaka dito. Eto, yung tela na to. Etong part na to. Kasi pag pag pinawisan ka na, parang medyo makati na siya. Pero hindi naman siya sobrang kati. Hindi ko lang alam kung dapat ba may panloob. Pero kasi nakafit na siya sa akin eh. Hindi kasi pwedeng maluwag yung bibilin mong ganito. Kasi yung una kong binili nito medium, eh medyo maluwag siya. So yung mga pad nawawala lang din sa pwesto, lalo na yung sa balikat ko. So wala ding sense kung gumagalaw siya. Pag tumumba ka, hindi rin niya mapoproteksyonan yung dapat na maproteksyonan. Nagpalit ako ng small. Ito saktong sakto na talaga. Sakto din kasi yung bagong location ni Yukimoto. Malapit siya dun sa sa bilihan nito, yung sa may Jersey Mate niya. Didiretsuhin mo lang. Medyo traffic lang pero magkalapit na kasi sila, parang 2 kilometers away lang. Ay, saan pupunta to? Ito. Ang daming doon, namamali doon talaga. Kasi kasi siya flyover siya. So hindi mo makikita na nandun na pala yung wala na pala siyang kasunod. After nung flyover, makikita mo na agad yung toll. Sobrang dami ko nakikitang lumalampas na nakamotor doon na bawal sa expressway. Nakakatakot yung kalsada dito, parang andulas niya. Naupot ko yung gulong ko, hindi ko nagamit yung gilid eh. Okay na lang din yan para safe, huwag nang pilitin. Saka yung stroll ko kasi laging ganito lang eh. Dito lang ako sa expressway. Tamang tuwid-tuwid lang. Ito palang B-Line Moto2. Hindi ko alam kung nag-update na siya eh. Nung una ko kasi siyang ginagamit, wala siyang sound kahit na i-set up ko na. Pero nung huling ginamit ko siya ngayon, parang last week yata, tumutunog na siya. Kasi nung una, tumutunog siya dito lang mismo sa unit, yung sa speaker nitong unit na to. Pero nung nakaraan na ginamit ko siya, nakakonect kasi siya sa Bluetooth eh. Tapos meron ako intercom. So tumutunog na rin siya sa intercom ko. Hindi nga lang siya yung yung nagbi-beep lang. Hindi siya yung katulad ng Google Map na nagsasalita kung liliko ka na o hindi. Beep beep lang. Pero pwede na. At least hindi nakakatakot na mawala yung cellphone mo. Tsaka nakakasira daw ng camera eh. At least ito, walang masisira. Wag lang siya malalaglag. Oh. At hindi lagi na. Pagka nasira to, ulo ko ang masisira. Thank you. Ay, gago. Medyo mahal din kasi siya. Naging metallic gray lang eh. Yung isa kasi plastic. Yung plastic parang 12,000. Pag naging aluminum, ewan ko kung ano ba to, naging 14K. So ang point nito is para hindi masira yung cellphone mo. Pero uy, kung TV, yabang. Kaya pala siya nababash. Anyway,
Ito kasi nung binili ko plus 2,000 kasi dahil ito yung aluminum something, binili ko siya para hindi ko nilalagay yung phone dito. Nakakatakot kasi baka malaglag o masira. Pero ito kasi medyo mahal din. So pag nalaglag siya, malulungkot ka pa din. Nasa ano kasi siya parang in between siya ng kung magko-quad lock ka ba or magchichigi ka. Kasi di ba yung chigi, may mabibili ka na may, kung gusto mo lang talaga yung Google Map. Ang alam ko meron nun yung 19K. So nasa pagitan siya ng magko-quad lock ka, kasi di ba quad lock mahal din. Tapos yung case pa, yung pa isang problema ko kasi wala namang case ng quad lock yung phone ko. Ayoko namang gamitin yung 3M lang na dinidikit. Wala akong tiwala dun I mean, hindi dun sa 3M, sa case na ginagamit ko. Plastic lang kasi yun. Para lang safe, ganito na lang, di ba? Kaso mahal nga siya. Wapak! Bye guys, mamaya na lang ulit. Nipit yung motor. Let's go. Uwian na ulit. So yun, naka 10K yung odo nito. Kakapabalik-balik ko dito. Tsaka ilang long ride, siguro mga once a month naglo-long ride kami ng tatay ko. So yun lang. Usually yung long ride na yun nasa 350 kilometers balikan. Then eto 100 plus lang to, 130 ato 140. Ito daw yung nagpataas ng toll ngayon. Ginawa kasi yung kalsada hangin.
hangin. Pagpala sa ganong mga expressway, tas medyo patakbo ka ng matulin, nasa ganito pa din yung ano niya, ayan, 19.3 kilometers per liter. So parang hindi naman siya sobrang tipid, pero matipid pa rin siya para sa big bike. Pero pag ano, nagla-long ride ako ng kasama ko yung tatay ko, lagi kaming chill lang talaga. Umaabot siya ng 25 liters per kilometer. Pero pag yung ganito, ayan, bumababa. Usual na average ko talaga nasa 20 eh. Kaya parang ang isang full tank nito kayang mag 300 kilometers. Itong mga guhit na to, ang dulas talaga yan. Ramdam na ramdam ko dito pag tumatawid ako dyan. Kaya madalas nasa isang lane lang ako. Kaya pag ganyan, pag tawid kong ganito, maghahanap ako ng spot na medyo burado na yung guhit. Kasi sobrang dulas niyan talaga. Okay, checkpoint. Yeah. Dito ako na parang. Ano kaya saan biyahe mo? Ano boss? Saan ang biyahe mo? Pauwi na po, dyan lang. San Ildefonso po. San Rafael? San Ildefonso. Saan yung Defonso? Ano po? Nag-stroll lang bossing. Saan galing? Sa Petron, sa NLEX. Maraming kwanto rin, no? Opo. Tambayan ng mga kwanto, di ba? Opo. Anong model tong kwan mo? 2023 po to eh. Ito po yung walang e-clutch. Ano pinag-aiba ng bago ngayon dito? Yung bago boss, ano, may e-clutch, yung pwede mong hindi gamitin to. Oo. Pwede siyang automatic, gano'n? Kaso ang laki ng dinagdag eh. Magkano? Ano yata, 564 pagka cash. Ano naman? 60 ano? Oo. Bukod pa dun. Ito masakit sa pa, itong sisirain yan eh, no? Ay, hindi naman boss. Sapatos, no? Kailangan lang talaga nakaganito. Sapatos mo, ganyan. Ano po. Sakit sa paya pag nakachinelas, no? Tsaka pantalon boss, napakainit ng makina eh. Ah, gano'n? Hmm. Ay, hindi siya sa makina, ay sa... Pagka po umaandar, okay lang. Pero pagka nakahinto, lalo na sa traffic. Lost and insecure. O, diba? Hindi nila tinitingnan yung side mirror ko. Wag lang papansinin. Iniwanan nila ako. Napakara din si Kuya. Kuya. Boss, okay na? Thank you. Bossing, thank you. Thank you. Usually naman yung mga walang lisensya lang yung kinukuha nila, tsaka walang rehistro. Kasi nauso na naman dito yung ano eh, yung nakawan ng motor. Kaya kahit sa amin bukid yun, pero ang daming pulis kasi minsan kung saan sila sumusuot pag nangunguha ng motor eh.
Ay, hindi ko natanong. Nakakalimutan ko itanong dun sa pulis. Yung pinsan ko kasi may bagong giorno. Hindi siya makalabas kasi baka mahuli siya. Wala pang papel yung motor, kakalabas lang. At pala natanong ko. So yun nga, kung beginner ka, pwede naman to sa'yo. Basta huwag mo lang pipiliting isagad kung di mo kaya, kahit sa naman. Pero at least kung ito, kung marunong ka na talaga, hindi siya yung tipong mabibitin kayo. Kasi parang yun yung mga napapanood ko na nag 400 or 450cc or 500, nabibitin sila after mga ilang months na sanay na silang mag-drive. Especially yung Rebel, kasi sa tatay ko Rebel eh. Yun ang ginagamit niya. Pag ginagamit yun, actually hindi mo siya pwede siyang gamitin pang practice, pero kasi sobrang baba nun. So kung ang goal mo talaga makapag-drive ng mga let's say sports bike o yung matataas, hindi siya masyadong makakatulong sa iyo kung yun ang gagamitin mong beginner, kasi hindi ka masasanay sa mataas na bike, lalo na kung maliit ka. Kaya mas maganda maghanap ka ng yung medyo kaya para makapag-practice, kasi yung Rebel sobrang baba niya talaga. So kumbaga parang hindi siya yung sa ganong klase hindi siya makakatulong sa'yo kasi mababa siya masyado, mababa pa sa NMAX yun actually. Anyway, so yun nga, kung ang gusto mo talaga ay mga matutulin and sports bike, parang hindi ka masasayahan sa Rebel. Kasi na-try ko na yun matulin siya syempre, pero hindi siya kasing tulin ng mga ganito. Saka kasi yun cruiser bike talaga yun so parang hindi siya komportable gamitin ng matulin kasi naka-straight yung katawan mo. Kung panggala lang, yung chill ride, masarap gamitin yun. Pero kung gagamitin mo siya as pang practice nung mag-manual, pwede. Pero kung sanay ka na mag-manual, gusto mong matuto ng big bike and then pang expressway, pwede yun. Basta siguraduhin mo lang na hindi ka kaskasero. Kasi hindi siya pang matulin talaga. Kasi yun pa lang ang nagagamit kong motor kaya wala akong mapagkumparahan dito. Rebel, etong CB. Nakagamit pala ako T-Max, pero sandali lang, dun lang sa amin. Kaya kung marunong kang mag-manual and gusto mo mag-practice ng big bike na pwede pang expressway, pwede na to. Basta mag-iingat ka lang lalo sa umpisa. Kasi sa una to, sobrang lakas niya talaga. Hindi mo siya maikukumpara sa mga maliliit na motor lalo na yung hatak niya. Konting piga mo lang dito, sumisibat na siya. Kaya nga iniisip ko din yung yung kung magandang idea ba yung naka e-clutch tas bago ka pa lang nagda-drive. Kasi isipin mo naka e-clutch ka, konting ganun mo lang katulad yun ganun na siya. Paano kung namali ka, nagpa-practice ka pa lang? Siyempre delikado yun. At least kung may clutch, makakokontrol mo. Kaya siguro kung mag-i-clutch ka na ganito, kung bago ka pa lang, mag-practice ka na rin nung naka-clutch muna. Kasi parang feeling ko delikado talaga siya. Katulad ko, bigat pa naman ng kamay ko nung bago ko itong ginagamit. Hirap na hirap akong tansyahin yung silinyador kasi konting-konti lang talaga ng piga mo dito, mahatak na siya. Kaya usually ginagawa ko, naka second gear ako lagi Pero ngayong medyo may experience na ako, 10K Odo, masasabi ko naman na sulit pa din to. I mean, hindi siya yung tipong sawa ka nun dahil nababagalang ka na. Kasi ako hindi ko pa talaga to na isasagad. Kaya mabilis pa rin siya para sa akin Ang ayoko lang talaga dito sa CB, masyado siyang may ma-vibrate kasi siya. Ewan ko kung ganun lahat ng big bike, lalo na mga inline 4.
Pero ang alam ko kasi pag inline 4 dapat nga hindi siya masyadong ma-vibrate eh. Tsaka false neutral niya. Madaling hanapin ang neutral nito, pero sobrang dali niya. Minsan nag-neutral siya mag-isa. Kahit ayaw mo nung mag-neutral, neutral pa din siya. Pero nung pina-maintenance ko to kay Yukimoto, na in-adjust kasi nila yung cambio nito tsaka yung clutch. Hindi na ganun kadalas yung false neutral ko. I mean, alam ko na kung kailan siya mag-neutral mag-isa pag sobrang bagal mo tapos nag second gear ka. Mag-neutral siya talaga. O kaya pag sobrang bagal mo, naka second gear ka tapos tinapakan mo ng pa first gear, mararamdaman mo siya na nag-neutral. Kailangan tapakan mo talaga siya ng todo. Pero overall, after 10,000 kilometers nito, parang same pa din siya eh. I mean in terms of yung kung okay pa ba yung makina, yung motor in general. Wala naman ako naging issue dito. Ang nagkaisa-isang naging issue ko dito yung battery kasi, pero defective kasi yung battery na punta dito. So tsambahan lang naman yun kasi yuwasa yung nito eh, yung battery nito galing sa kasa eh. Ang mainam lang sa kanya, nung binalik ko sa kasa, tinry nila kasing i-charge eh. So ayaw nga mag-charge. Hindi kasi 'di ba pasok sa warranty ang consumable. Pero yung battery ko napapalitan nila kasi since bago pa lang eh, parang 6 months pa lang to nun. Pinalitan nila ng bago. Ang problema nga lang, siyempre nasira yung battery. Bumili ko ng pansamantala. Sayang din yan, parang 800 din yata, 900. So literal na lang siya. Literal na pansamantalang baterya lang. Bumili lang nagpabili lang ako ng basta yung compatible dito. So nagamit ko siya nung pagkabili nun, gumana naman to agad. Tapos after nun, dinala ko na ng kasa. Hindi ko na siya ginamit ng yun talaga yung battery gamit ko para sure lang. Kaya ang ginawa ko, lang talaga. Pinalitan ko ng battery, tapos dinala ko sa kasa. Tapos ayun na. Nung nalaman na defective, pina-warranty. So hinintay ko pa na, hindi siya nakuha agad eh. Parang ilang weeks din eh. Siguro mga 1 week or 2 weeks. Tapos nung nandun na, nasabay naman sa maintenance ko. Nagpa-maintenance ako tapos nandun na. Uy, go. Napindot ko yung check engine. Kaya pala sabi ko, ba't nagba-backfire? Medyo kinabahan ako dun ha. Ang dalas nangyayari sa akin nun. Nung nakaraan, naayos ko naman to. Maling-mali pala yung ginagawa ko, na-adjust ko to. Napindot ko yung kill switch eh. Ito ang dahilan baka hindi ako nagpapatail tidy. Laging mayroong dumama. Buti nga ngayon konti lang eh. Pero laging may umaagos kasi dito. Yan o, pinapatawid nila dito. So kung naka-tail tidy ako, tidy ang likod ko. Anyway guys, yun lang. Goodbye. Pakita ko na lang saglit yung gulong. At pala kanina ko pa pinakita eh. Ito yung gulong ko, tingnan nyo. May mga crack na siya oh. Tsaka mauupod na pala talaga. Tapos yung likod ko, ito siya, ayan o, medyo flat na. Pero makapal pa siya. Yun nga lang, sabi kasi sa akin, pagka daw malambot yung gulong, binabaan ko kasi yung PSI nito kasi natitigasan ako masyado. Then yung mga pinalitan ko dito, nilagay pala ito slider, rod guard, exhaust. Tapos ito yung pina powder coat ko. Hindi nila kayang baklasin to eh, kaya hindi na powder coat eh. So yun lang naman ang pinagawa ko dito. After na wala na, ginamit na lang ng ginamit. Anyway, bye guys.